mapagmataas na Bulaw at ang matinong Pula. Sa isang malawak na farm sa Batangas, may dalawang magkapatid na tanyag na laging pinag-uusapan ng ibang mga hayop. Si Bulaw na may ginintuang balahibo, si Pula na may kulay maroon ang mga pakpak. Pareho silang nanggaling sa lahi ng mga kampyon, ngunit magkaiba ang kanilang ugali. Ang pagyayabang ni Bulaw araw-araw. Walang ginawa si Bulaw kundi magpaganda ng balahibo at magsanay sa harap ng maraming nanonood. "Tingnan niyo ako!" Madalas nahiyaw habang tumitilaok sa itaas ng koral. "Ako ang pinakamalakas at pinakamabilis." Sa oras na dalhin ako ng amo natin sa sabungan, tiyak na luluhod ang lahat sa aking gilas. Lagi namang nagpapaalala si Pula, "Kapatid, ang tunay na lakas ay wala sa yabang. Mas mahalaga ang pagpapakumbaba at paghahanda para sa kaligtasan, hindi lang para sa karangalan." Ngunit, tinatawanan lang siya ni Bulaw. "Duwag ka lang, Pula. Natatakot ka lang masugatan. Kaya, mas gusto mong tumuka na lang sa lupa kasama ang mga inahin." Ang araw ng pagsubok. Isang hapon. Habang wala ang kanilang amo, isang gutom na asong gala ang nakalusot sa bakod ng farm. Agad itong sumugod sa gitna ng bakod kung saan nagpapakitang gilas si Bulaw. Sa halip na lumaban ng may diskarte, nagpanik si Bulaw. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng takot. Dahil sa labis na kumpiyansa, hindi niya napansin na wala na siyang mapagtataguan. Muntik na siyang masila ng aso kung hindi lang mabilis na sumigaw si Pula. "Dito, Bulaw! Sa itaas ng puno!" sigaw ni Pula. Habang nililibang ni Pula ang aso sa pamamagitan ng paglipad-lipad ng mababa ngunit malayo sa abot nito. Nagkaroon ng pagkakataon si Bulaw na makatakas at makapagtago sa loob ng matibay na koral. Sa huli, nabulabog ang mga tao sa farm at naitaboy ang aso. Nang kumalma na ang lahat, nakayukong lumapit si Bulaw kay Pula. Ang dati niyang makintab na balahibo ay puno na ng alikabok at gulo-gulo. "Salamat, kapatid," bulong ni Bulaw. "Nagtanto ko na ang pagiging panabong ay hindi lang sa porma at tilaok. Ang tunay na matapang ay ang marunong mag-isip at nagmamalasakit sa kapwa." Mula noon, hindi na nagmamayabang si Bulaw. Naging magkatuwang ang magkapatid sa pagbabantay sa kanilang teritoryo. Taglay ang lakas ni Bulaw at ang talino ni Pula. Ang aral ng kwento. Ang labis na pagyayabang ay madalas na humahantong sa kapahamakan. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagpapakumbaba at pagtutulungan.